Yan, magluto tayo ng sinantulan, tamang-tama, panahon pa ng santol ngayon. So, pagkahiwa natin ng mga santol, ibabad natin siya sa tubig na may asin para hindi siya mangitim. So, ayan, 1 kilong santol yung aming ang piliin nyo, yung Thailand, para malalaki siya. Tapos, ayan, gadgarin natin hanggang sa matira na lang yung buto ng santol. Doon na rin natin siya gadgarin sa pinagbabara natin ng santol na may asin, tubig na may asin, para hindi siya mangitim. So, gadgarin lang natin hanggang sa lumabas ang buto niya. Yan. Nung una, nagluto na ako niyang pumalpak kasi hindi ko siya piniga. So, ang sekreto pala ng santol, pipigain mo siya. After mong maibabad ng 30 minutes sa tubig na may asin, pigain mo siya ng mabuti, yung wala ng katas na lalabas sa kanya para mawala ang pait. Yun lang, pigain nyo lang ng ganyan. Lagay nyo sa strainer. Yan. Tapos, habang nagpipiga kayo niyan, dapat pwede na kayong magpalambot ng baboy. Mas maganda, ang nabili kasi namin puro laman, mas maganda may konting taba. So pakuluan nyo hanggang sa magmantika siya. Tapos pagka nagmamantika na yan, maggisa na tayo ng bagat malambot na, maggisa na tayo ng bawang. Lantahin natin yung bawang. Tapos sibuyas. Yan. Huwag natin masyadong sunugin para hindi pumait. Yung sibuyas naman, pag nag-transparent na, okay na. Pag umamoy na, okay na yan. Mabango. Yan. Tapos, ayan, sangkot siya na natin. Then, lagyan natin ng konting paminta. Mga kalahating kutsarita. Tapos, mekos-mekos. Para kumalat yung paminta. And then, lagyan natin ng konting patis, pampabango, tsaka pampaalat na rin. Yan, patis. Kung naamoy nyo lang to, sobrang bango. Yan. Gisa-gisa. Tapos alamang. Bagoong alamang. Yan. Yung sa akin, ang ginawa ko rito, dahil wala akong stock, yung naigisa ko na. So, templado yan. May konting manamis-namis yan. So, dyan ko siya ginisa. Mga dalawa o tatlong kutsarang bagoong alamang. So, mekos-mekos ulit tayo. Tapos nyan, pagka nakakalat na yung bagoong, tsaka yung lasa niya, ilagay na natin yung santol. Parang konti yan pagka piniga nyo, pero pagka nalagyan na yan ng gata, dadami yan. So, ikalat nyo lang, gisa ng konti, pakapitin lang yung lasa, tapos lagyan natin ng gata. Kung kayo ang nagpiga, yung unang piga ang ikalawang piga ang ilagay nyo. Tapos, ayan, pakuluan nyo lang siya. Ang ginamit ko rito is 3 pack ng gata. Nilagyan ko ng konting tubig para habang lumalambot siya. Tapos, timplahan nyo na ng pork cubes. Tapos, yan yung pangatlong gata ko kasi paluto na yan. Natuyo na yung unang 2 gata na nilagay ko. Tapos, yan na yung huli. Yan na yung pampinali, pagmamantikain natin yan. Hanggang sa matuyo siya, magmamantika siya. Tapos lagyan rin natin ng sili. Ang nilagay kong sili dyan is total 8 pulang sili, tsaka 4 na siling berde. Tamang-tama lang yung anghang niya. Hindi siya masyadong maanghang, makakain pa rin ng mga bata. Yan.
Yan. Pitin lang natin ng maliit para kumalat yung anghang niya. Tapos yan, pakuluan natin sa mahinang apoy. Haluin, tapos pakuluan sa mahinang apoy. And then, timplahin nyo na, tikman nyo na yung sa panlasa nyo. Kung kailangan nyo bang i-adjust yung mga lasa. So, yun lang. Timpla